Pag-aaral namin hatid, saang sulong mo man kapatid, aabutin ka ng aming tinig. Walang araw na sasayangin, edukasyon ipagpatuloy natin. Anumang pagsubok at mga balakid, kaalaman ay aming ihatid. Na 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 na, Radyo-Eskwela, Radyo-Eskwela na. Na 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 na, Radyo-Eskwela, ang magbigay saya. Na 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 na, makinig ng mabuti ng matuto ka. Na 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 na, Radyo-Eskwela, Radyo-Eskwela na. Radyo-Eskwela na. Radyo-Eskwela na. Magandang araw mga ginigiliw namin mga manonood at tagapakinig. Welcome sa ating Teleradyo-Eskwela, Tara Na! Ang programang pampaaralang panghimpapawid ng DepEd Tagum City. Nais naming pasalamatan ang Hope Radio 107.1 DXHS kung saan ipinalabas at inere ang aming mga aralin para sa senior high school. Ako ang inyong teacher host, Binibining Lichelle A. Cadenas. Ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa aralin tungkol sa konseptong pangwika. Ang aralin sa Baitang 11, Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino sa unang markahan ng ikalawang module. Kunin ang inyong notebook at panulat at siguraduhin nasa isang lugar kayo na maayos at komportableng nakikinig sa ating panghimpapawid na talakayan. Ngayon ay ipapakilala ko sa inyo ang inyong teacher broadcaster na si Binibining Helen Joy T. Tanang. Magandang araw mga mag-aaral. Kami ay nagagalak na sa kabila ng pandemya ay patuloy tayong natututo sa pamamagitan ng Teleradyo-Eskwela. Ako, si Ma'am Helen, ang inyong guro sa Filipino 11. Sa pagtatapos ng ating talakayan ay inaasahan na nabibigyang kahulugan ang mga komunikatibong gamit ng wika sa lipunan. Natutukoy ang mga pinagdaanang pangyayari, kaganapan tungo sa pagkabuo at pagunlad ng wikang pambansa. At napapahalagaan ang paggamit ng sariling wika sa pang-araw-araw na buhay. Noong nakaraang episode, ay natalakay natin ang kahulugan, katangian at kabuluhan ng wika sa ating lipunan. Nakilala natin ang yamang taglay ng wika, lalo na ang sarili nating wika, ang wikang Filipino. Ngayong araw, ating bibigyang lalim ang mga konseptong pangwika na ating natalakay. Ang wikang pambansa, wikang opisyal, at wikang panturo. Mahalaga na mabigyang linaw kung bakit dapat pag-aralan at pag-usapan ang mga batas na ito. Bago ko ilahad sa inyo ang mga bagay na ito, ay tukuyin muna natin kung ano ang kahulugan ng mga pangungusap na ibibigay ko sa inyo. Handa na ba kayo? Simulan na natin! Unang bilang, maimbag abigat. A. Magandang umaga. B. Magandang hapon. O C. Maligayang kaarawan. Ang tamang sagot ay letrang A. Magandang umaga. Ang maimbag abigat ay galing sa wikang Ilocano na ang ibig sabihin ay magandang umaga. Pangalawang bilang. Kailangan ang naturang skills at ability sa larong ito. Ano ang saling wika ng salitang skills at ability sa Filipino? A. Estilo at abilidad. B. Kasanayan at kakayahan. O C. Kakayahan at kaayusan. Ang tamang sagot ay letrang B. Kasanayan at kakayahan. At sa huling bilang, ang kulay kahel ay sumisimbolo ng kagalakan at sikat ng araw.
ang kulay kahel ay A. Orange, B. Yellow, o C. Pink? Ang tamang sagot ay letrang A. Ang orange ay kulay kahel sa wikang Filipino. Nawa ay tama ang mga sagot ninyo sa mga paunang katanungan ko. Makikita sa salitang nabanggit na ang pagkakaroon ng katutubong wika, wikang Filipino at Ingles. Ngayon ay tatalakayin natin ang ating paksa sa ikalawang linggo ng ating module, ang wikang pambansa, wikang opisyal at wikang panturo. Nagtataka ka ba na sa dinami-rami ng diyalekto sa Pilipinas gaya ng Tagalog, Kapampangan, Pangasinense, Ilocano at iba pa ay nagkakaunawaan pa rin ang mamamayan nito? At kung bakit nga ba umiiral ang wikang Ingles sa bansa kahit na may sariling wika na ang Pilipinas? Isa sa mga katangian ng wikang Filipino ay ang pagiging de facto at de jure. Ang de jure ay isang pang-abay na Latin na nangangahulugang lawful o naaayon sa batas. Sa kabilang banda naman, ang de facto ay ang pang-abay na nangangahulugang in fact o sa katunayan. Mula rito, ating mahihinuha na ang wikang Filipino ay tunay na ginagamit sa malawakang sinasalita saan mang panig ng Pilipinas. At ito rin ay kinilala at binigyang halaga ng maraming batas. Ating bagtasin ang mga alituntunin na mga konseptong pangwika ng ating bansa sa pamamagitan ng pag-alam ng kaunting kwentong kasaysayan sa pagpapatupad ng wikang pambansa sa Pilipinas mula sa Kwentomatic. Ang kwento ng ating wikang pambansa. November 13, 1936, nilikha ni Roberto Romualdez ang Commonwealth Act No. 184 para itatag ang surian ng wikang pambansa o SWP upang pag-aralan ng mabuti at pagtibayin ang pagkakaroon ng isang pangkalahatang wika. Si Jaime de Vera na isang kampyon ng panitikang waray ang nanguna sa SWP kasama ng mga kasapi galing sa iba't ibang rehiyon gaya ni Santiago Fonacier, Filemon Soto, Casimiro Perfecto, Felix Esales Rodriguez, Haji Batu at si Cecilio Lopez. Noong November 9, 1937, nagkasundo ang SWP sa pagpili ng Tagalog dahil ito ang wika na gamit ng mga manunulat, pahayagan at publikasyon at ginagamit ng karamihan sa mamamayan. At noong December 31, 1937, sinang-ayunan nito ni Pangulong Manuel L. Quezon at hinirang na Tagalog ang pambansang wika ng Pilipinas. 1959 nang nagsimulang tawaging Pilipino ang ating wika upang malayo ito sa pagkakakonekta sa tatak ng Tagalog. Ngunit hindi pa rin ito tinanggap ng mga grupong galing sa ibang rehiyon. Para sa kanila, hindi pambansang wika ang Pilipino dahil ito ay nananatiling purong Tagalog at walang representasyon ang ibang katutubong wika. 1960s nang bumuo ang SWP ng mga bagong salita para sa wikang Pilipino na hango lamang sa salitang Tagalog. Ginawa nila ito upang palitan ng tuluyan ang mga hiram na salita na galing sa mga banyaga. Dahil dito, nagkaroon ng dalawang kilusan laban sa pagiging purista ng SWP. 1963 nang inakusahan ni Inocencio V. Ferrer, congressman ng Negros Occidental, ang wikang Pilipino na hindi konstitusyonal dahil daw ito lamang ay Tagalog at walang dinagdag at iniambag ang ibang mga wika. Si Congressman Heruncio Lacuesta naman ang gumawa ng Modernizing the Language Approach movement. Gumawa siya ng maraming anti-purist conferences at nagturo ng Manila Lingua Franca na nagpapahiwatig sa bukas na paggamit ng mga salitang hango sa banyagang wika. Natalo ang kaso ni Inocencio V. Ferrer sa Korte Suprema at nanahimik ang kilusan ni Heruncio Lacuesta sa kanyang pagpanaw. Bumalik ang issue tungkol sa pambansang wika noong 1971 Constitutional Convention. Maraming delegado na hindi Tagalog ang gusto nang alisin ng tuluyan ang pagkakaroon ng wikang pambansa. Nagkasundo ang mga delegado sa pamamagitan ng isang kompromiso. Sa 1973 Constitution, wala na makikita na binase ang pambansang wika sa Tagalog.
Dito nabuo ang bagong wikang pambansa, ang Filipino. Sa bagong konstitusyon ng 1987, nilinaw nito ang mithiin na totoong payamanin ang Filipino bilang isang wikang pambansa na gamit ang iba pang katutubong wika. Hindi na ito ang dating wikang Pilipino na nakabase lamang sa Tagalog. Bukas ang wikang Filipino sa kontribusyon ng iba pang salitang tubo sa ating bayan. Bago pa man kasalukuyang batas, ay narinig natin na matindi ang pinagdaanan ng ating wikang pambansa bago pa man ito na isa batas at tawaging Filipino. Ano nga ba ang wikang pambansa? Ang wikang pambansa ay nasa estado ng lingua franca at sumasailalim sa pagkilala ng batas. Ano naman itong lingua franca? Kapag sinabi naman nating lingua franca, ito ay ang pangunahing gamit na wika at nauunawaan ng nakararaming bilang ng mga mamamayan sa isang bansa. Ang Pilipinas bilang isang archipelago ay binubuo ng 3 pangunahing isla, ang Luzon, Visayas, at Mindanao, kung saan ang bawat pangunahing isla ay may iba't ibang pangunahing dialekto. Ang lingua franca ang nagsisilbing pangunahing tulay upang maunawaan natin ang isa't isa sa kabila ng pagkakaroon ng iba't ibang wika. Ayon sa kasalukuyang saligang batas ng 1987, Section 6, Artikulo 14, ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Samantalang nililinang, ito ay dapat payabungin pa sa salig ng umiiral na wika sa Pilipinas at sa iba pang wika. Kaya naman, ang ating lingua franca o wikang pambansa ay Filipino. Hindi na Tagalog, hindi rin Pilipino, kundi Filipino. Dumako naman tayo sa wikang opisyal. Ang wikang itinadhana ng batas na maging opisyal na wika sa komunikasyon, transaksyon o pakikipag-ugnayan sa mamamayan sa pamahalaan, sa pasalita man o higit na lalo sa pasulat na paraan. Sang-ayon ito sa Section 7, Artikulo 14 ng Saligang Batas 1987 na ang opisyal na wika ng Pilipinas ay Filipino at hanggang walang ibang itinadhana ang batas, Ingles. Sa makatuwid, ang opisyal na wika ng Pilipinas ay Filipino at Ingles. Kagaya sa mga sulatin sa paaralan, trabaho, formal na sulatin, formal na pagpupulong, mga panayam at pampinid na gawain dito sa bansa ay wikang opisyal ang ginagamit na pamamaraang ito. Kaya naman ang wikang Ingles ay umiiral at talagang ginagamit ng bansa dahil ito ay nasa kasalukuyang saligang batas ng Pilipinas. Halimbawa nito ang isang panayam ni Boy Abunda sa kanyang programa. Ang paraan ng pagsasalita niya dito ay magkahalong Filipino at Ingles, kaya masasabing siya ay gumamit ng wikang opisyal sa kanyang panayam. Dumako naman tayo sa wikang panturo. Sa Artikulo 14, Section 7 ng Saligang Batas 1987, ang Filipino at Ingles ang wikang opisyal na ginagamit sa formal na edukasyon. Ito ang wikang ginagamit sa pagtuturo at pag-aaral ng mga paaralan at ang wika sa pagsulat ng mga aklat at kagamitan sa pagtuturo sa paaralan. Sa K-12 curriculum, ayon sa DepEd Order No. 74 Series of 2014, ang mother tongue o unang wika ng mga mag-aaral ay naging opisyal na wikang panturo mula kindergarten hanggang baitang 3. Naniniwala na ang mga mag-aaral ay mahusay na matututo sa pamamagitan ng kanilang unang wika o ang pangunahing wika na ginagamit sa kanilang pamamahay. Ito ang wikang panrehiyon sa iba't ibang dako ng Pilipinas na nagsisilbing pantulong sa wikang panturo na Filipino at Ingles. 12 unang wika ang ipinakilala. Ito ay ang Bicol, Cebuano, Chabacano, Hiligaynon, Ilocano, Kapampangan, Magindanaoan, Maranao, Pangasinense, Tagalog, Waray,
bahasa sug na galing sa mga tausog at iba pang mga lokal na wika. Bukod sa mother tongue, mula baitang 4 hanggang baitang 6, unti-unting ipinakilala bilang wikang panturo ang Ingles at Filipino. Parehong naging pangunahing wika ang Ingles at Filipino sa pagtuturo sa senior high school at sa junior high school hanggang sa mga partikular na asignatura sa kolehiyo. Ayan, at natapos na ang ating aralin sa araw na ito. Magbalik tanaw tayo sa ating natalakay ngayong araw. Ito ay mga bagay na dapat mong tandaan. Una, isa sa katangian ng wikang Filipino ay ang pagiging de facto at de jure. Pangalawa, wikang pambansa. Ito ay daan sa pagkakaisa at simbolo ng kaunlaran sa isang bansa. Ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Hindi na Tagalog, hindi na Pilipino, kundi Filipino. At ang ama ng wikang pambansa ay si Manuel L. Quezon dahil sa pagsulong niya ng kasarinlan at wikang pambansa na naglalayon sa pagkakaunawaan ng iba't ibang rehiyon sa Pilipinas. Ikatlo, wikang opisyal. Ito ay wika ng komunikasyon, transaksyon o pakikipag-ugnayan ng mga pamahalaan sa sambayanan. Ang opisyal na wika ng Pilipinas ay Filipino at Ingles. Ika-4, ang wikang panturo ay nauukol sa wika sa pagtuturo at pagkatuto ng mag-aaral. Ika-5, pantay-pantay ang lahat ng wika. Walang superior o inferior na wika. Hindi ito dapat ikumpara dahil ito ay may angking katangian. Ang wikang pambansa, wikang opisyal at wikang panturo ay gamitin sa formal na paraan ng pagsasalita. Inaasahan ko na naunawaan mo ang ating talakayan at upang matiyak ang iyong natutuhan ay mayroon tayong maiksing pagsusulit. Handa ka na ba? Kung oo ay tayo na at magsimula. Tukuyin ang letra ng tamang sagot. Sino ang itinuturing na ama ng wikang pambansa? A. Francisco Balagtas, B. Jose Rizal, C. Manuel L. Quezon o D. Jose Palma. Muli, sino ang itinuturing na ama ng wikang pambansa? A. Francisco Balagtas, B. Jose Rizal o C. Manuel L. Quezon, D. Jose Palma. Kalawa, ito ay nananatiling opisyal na wika kasama ang wikang Filipino. A. Nihongo, B. Mandarin, C. French, D. Ingles. Muli, ito ay nananatiling opisyal na wika kasama ang Filipino. A. Nihongo, B. Mandarin, C. French, D. Ingles. Sa ikatlong bilang, wikang ipinagagamit sa pagtuturo mula kinder hanggang baitang 3. A. Pantulong na wika, B. Katutubong wika, C. Mother tongue, or D. Wikang Ingles. Ipinagagamit sa pagtuturo mula kinder hanggang baitang 3. A. Pantulong na wika, B. Katutubong wika, C. Mother tongue, o D. Wikang Ingles. Bilang 4, wikang naisabatas o naitadhana ng batas na maging wikang opisyal ng komunikasyon, transaksyon o pakikipag-ugnayan ng sambayanan sa pamahalaan, sa pasalita at lalo sa pasulat na paraan. A. Wikang pambansa, B. Wikang panturo, C. Wikang opisyal o D. Mother tongue. Wikang naisabatas o naitadhana ng batas na maging wikang opisyal ng komunikasyon, transaksyon o pakikipag-ugnayan ng sambayanan sa pamahalaan, sa pasalita at lalo na sa pasulat na paraan. A. Wikang pambansa, B. Wikang panturo o C. Wikang opisyal o D. Mother tongue. Pang-5, ito ang wikang opisyal ng Pilipinas. A. Pilipinas, B.
Pilipinas, C. Pilipino, o D. Filipino. Ito ang wikang opisyal ng Pilipinas. A. Pilipinas, B. Filipinas, C. Pilipino, o D. Filipino. Ika-6. Alin sa mga sumusunod ang hindi katangian ng wikang Filipino? A. Lingua franca, B. Eksklusibong wika ng Maynila, C. De jure, o D. De facto. Alin sa mga sumusunod ang hindi katangian ng wikang Filipino? A. Lingua franca, B. Eksklusibong wika ng Maynila, C. De jure, o D. De facto. Ika-7. Ito ay kailangang nasa estado ng pagiging lingua franca at nararapat na sumailalim sa pagkilala ng batas. A. Pantulong na wika, B. Wikang pambansa, C. Wikang opisyal, o D. Wikang panturo. Ito ay kailangang nasa estado ng pagiging lingua franca at nararapat na sumailalim sa pagkilala ng batas. A. Pantulong na wika, B. Wikang pambansa, C. Wikang opisyal, o D. Wikang panturo. Ika-8. Ang Ingles ay superior na wika sa lahat. A. Mali. Ang superior na wika ay Filipino. B. Mali. Lahat ng wika ay pantay-pantay at may angking katangian. C. Tama. Ang Ingles ay alam ng lahat ng tao. O D. Tama. Matatalino ang taong nagsasalita ng Ingles. Ang Ingles ay superior na wika sa lahat. A. Mali. Ang superior na wika ay Filipino. B. Mali. Lahat ng wika ay pantay-pantay at may angking katangian. C. Ang Ingles ay alam ng lahat ng mga tao. D. Tama. Matatalino ang taong nagsasalita ng Ingles. Pang-9. Mga salita na nakapaloob sa wikang pambansa, wikang opisyal, at wikang panturo. A. Pampanitikan, B. Lalawiganin, C. Formal, o D. Balbal. Mga salita na nakapaloob sa wikang pambansa, wikang opisyal, at wikang panturo. A. Pampanitikan, B. Lalawiganin, C. Formal, o D. Balbal. At sa huling bilang, wikang Filipino ay tunay na ginagamit sa malawakang sinasalita saan mang panig ng Pilipinas at ito rin ay kinilala at binigyang halaga ng maraming batas. A. Tama, B. Mali, C. Wala sa nabanggit, o D. Depende sa sitwasyon. Ang wikang Filipino ay tunay na ginagamit sa malawakang sinasalita saan mang panig ng Pilipinas at ito rin ay kinilala at binigyang halaga ng maraming batas. A. Tama, B. Mali, C. Wala sa nabanggit, o D. Depende sa sitwasyon. Ngayon natapos na ang pagsagot sa pagsusulit ay atin na itong iwasto. Ito ang mga kasagutan. Number 1. Sino ang itinuturing na ama ng wikang pambansa? Ang tamang sagot ay letter C. Manuel L. Quezon. Number 2. Ito ay nananatiling opisyal na wika kasama ang wikang Filipino. Ang tamang sagot ay letter D. Ingles. Number 3. Ipinagagamit sa pagtuturo mula kinder hanggang baitang 3. Ang tamang sagot ay letter B, mother tongue. Number 4. Wikang naisabatas o naitadhana ng batas na maging wikang opisyal ng komunikasyon, transaksyon o pakikipag-ugnayan ng sambayanan sa pamahalaan sa pasalitaman lalo sa pasulat na paraan. Ang tamang sagot ay letter C, wikang opisyal. Number 5. Ito ang wikang opisyal ng Pilipinas. Ang tamang sagot ay letter D, Filipino. Number 6.
Alin sa mga sumusunod ang hindi katangian ng wikang Filipino? Ang tamang sagot ay letter B, eksklusibong wika ng Maynila. Number 7. Ito ay kailangang nasa estado ng pagiging lingua franca at nararapat na sumailalim sa pagkilala ng batas. Ang tamang sagot ay letter B, wikang pambansa. Number 8. Ang Ingles ay superior na wika sa lahat. Ang tamang sagot ay letter B, mali, dahil ang lahat ng wika ay pantay-pantay. Number 9. Mga salita na nakapaloob sa wikang pambansa, wikang opisyal at wikang panturo. Ang tamang sagot ay letter C. Ito ay maituturing na formal. Number 10. Wikang Filipino ay tunay na ginagamit at malawakang sinasalita saan mang panig ng Pilipinas. At ito rin ay kinilala at binigyang halaga ng maraming batas. Ang tamang sagot ay letter A. Tama. Kumusta? Sigurado akong mataas ang nakuha ninyong score. Binabati ko kayo, mahusay grade 11. Binabati kita sa ipinakita mong pagtsatsaga at kahusayan. Marami ka bang natutuhan tungkol sa mga konseptong pangwika? Mahusay. Ngayon, bilang isang pangalawang takdang aralin, nais kong tugunan ninyo ang hinihinging kasagutan sa bawat bilang. Number 1. Magbigay ng mga paraan kung paano mo pinapahalagahan ang wikang pambansa. Magbigay ng iyong karanasan. Aantayin ko ang inyong mga kasagutan. Maaari kayong mag-post sa inyong mga social media account gamit ang hashtag TCNHSFilipino11. Ang may pinakamagandang kasagutan na ang ating i-feature sa susunod na aralin. Sa susunod nating episode ay nais kong magsaliksik kayo hinggil sa kahulugan at kalikasan ng konseptong homogeneous at heterogeneous na wika. Muli, ako ang inyong lingkod, Ma'am Helen, ang inyong guro sa Filipino 11. Maraming salamat, Binibining Helen. Dito nagtatapos ang ating lakbay-aral sa konseptong pangwika. Maaari pa ninyong palawakin ang inyong kaalaman sa pamamagitan ng pagsagot ng iba pang mga gawaing inihanda namin para sa inyo. Tandaan, nasa inyong mga kamay ang susi ng inyong tagumpay. Tumutok lamang at antabayan ng muli ang susunod na episode dito lamang sa ating School on the Air program ng Departamento ng Edukasyon. Ako po si Binibining Lichelle Cadenas, ang inyong abang lingkod na tagapagdaloy sa radyo. Sulong edukalidad sa panahon ng pandemya. Hanggang sa muli, paalam!